Hi guys, kumusta kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At lalong-lalo na sa mga nakapanood sa video na to, mag-ingat po kayo palagi. At syempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Tatay Tekram, ingat po kayong lahat at maraming salamat sa inyong mainit na suporta sa mga bumuo ng Tekram community, sa mga Tekram reactors. Congratulations sa ating lahat dahil nakikita na natin na masaya na yung Tatay Ramil natin, maliwalas na yung mukha at unti-unti nang naka-move on. And for today's video ay gagawa tayo ng reaction doon sa isang tuko na gustong magpakilala na talaga, kinarrier na talaga niya para makilala siya. So ngayon, sa nag-challenge nito sa akin, ito na ang unang reaction na gagawin ko. Kasi ito yung unang napanood ko kanina eh. So, since ito yung, ang mga sinasabi niya doon sa video ni Tatay Ramil nung pagliligpit doon sa kwarto ni Dave, sabi niya, sa loob ng magdalawang buwan or 2 buwan na mula umalis si Dave, bakit ngayon lang niligpit? Sinasadya daw na ikalat ni Tikram yung mga gamit at i-vlog para ipakita sa madlang people na burara si Dave at makalat. Sabi mo, Brad, magaling ka mag-analyze. Meron kang analyst. Saan mo nilagay yung analyst mo? Saan mo nilagay? Sa lubot. Hindi mo alam kung bakit ngayon lang pinuntahan ni Tatay, pinasok ni Tatay Ramil yung kwarto para magligpit? Kung hindi mo alam, makinig ka. Tuko. Una, nung pag-alis ni Dave ng Lordinyo, nung pag-alis niya doon, kung hindi ka maniwala ito sa sasabihin ko, pero hindi mo to nakikita sa analyst mo. Nung pag-alis ng Lordinyo, sobrang sakit yon para sa kanya. Sobrang sakit yon bilang isang ama na tinuturing anak, lumayas at sisiraan sila. Masakit yon. Siyempre bilang isang ama, umaasa pa rin kahit sinaktan. Umaasa pa rin na baka sakali babalik. Diyan lang muna yan. Saka na lang tayo magligpit. Diyan lang muna yan. Ayaw ko nang galawin yan dahil masakit pa sa kalooban ko pag nakita ko yung mga gamit na yan. Oh, sabi mo, grabe naman, 2 buwan, di pa naligpit. Kalukuhan, scripted. Palibhasa, kayo, yung kampon mo, ang magaling gumawa ng script. Diba? Oh, aminin mo na. Huwag mag-analyze ka kasi. Huwag kang magpindot ng pindot dyan sa tumatawa. Mag-focus ka sa sinasabi mo. No? Tapos sabihin mo, scripted yan, kinalat yan. Kung makikita mo to, dahil may mga uplok dyan na mga nag-comment dyan sa video mo, malinis yan. Noong nag-live si Tikjon dyan, malinis yan. Kinalat lang nila yan. Sarap pitikin yung mga bunganga nyo eh. Tingnan nyo to. Ito yung live ni Tikjon. Kung nakikita nyo dyang bula dyan sa tabi, yun yan. Kung nakikita nyo yan sa likod ni Tikjon na may mga damit, yun yan. May ebidensya ba kayo na malinis yung kwarto na yan? May ebidensya ba kayo na malinis yan nung nag-live si Tikjon? Na hindi man yan pinakita nung nag-live si Tikjon. Yan lang ang nakikita nyo. Yan lang. Hindi yan pinakita. Kung may prueba kayo, isend nyo. Para malaman natin yung mga sinasabi nyo. Ang gagaling nyo talaga. Isa pa,
Hindi yan ang intensyon ni Tekram na ipakita burara yung Lorde niyo. Ang sinasabi niya lang, ito yung kwarto nung umalis si Kuya Dave. 'Di ba? Wala naman siyang sinabi na ganito kakalat, ganito kaburara si Dave. Wala. Ang sinabi lang niya, kailangan na 'tong ligpitin at kailangan na nating mag-move on. So kaya pumunta siya doon dahil unti-unti na niyang natanggap ang lahat. Unti-unti na siyang naka-move on. Kaya ligpitin na yon. Sana inubos na lahat. Inubos na lahat yung mga alaala ng Lord niyo na walang utang na loob. Oh, kasi magkaugali kasi kayo eh. Magkaugali kayo ni Dave. Dahil nag-traitor si Dave. Ikaw, nag-traitor ka din sa Kalingap dati. Di ba? Alam mo yan. Dahil alam ko yan. Tapos, sabihin mo, sasabihin mo, oh, yung kabinet niya, malinis naman ha, kung burara si Dave. Yung kabinet niya, ganyan ba? Ikaw lang naman nagsabi. Ikaw lang naman nagsabi na burara. Wala naman kumukontra sa'yo. Siyempre, sabi nga, what you see is what you get. So, kung nakikita ng mga viewers ni Tatay Ramil na ganun yung kwarto, so, sabihin talaga na, burara pa. Burara naman. Oh, hindi ninyo maamin na ganyan yung Lord ninyo, na burara. Ni kahit pinagkainan niya, hindi nga niya mahugasan. Kung narinig mo yung live nila Tatay Tekram na paulit-ulit na sinasabihan na simpleng mga gawain sa bahay, paghugas ng pinagkainan, hindi magawa. Oh, hindi nyo maamin-amin yan na hanggang ngayon na nagre-reflect sa kanya yung katigasan ng ulo niya. At yung Lorde nyo mismo umaamin na sa lahat ng bata doon sa Tekram House, siya ang pinakamatigas na ulo. O, di ba? Siya ang pinakamakulit. O, ngayon, hindi ninyo matanggap yan. Dahil mahal ninyo yung Lorde nyong sinungaling. Kung ano yung sinasabi niya, pinaniniwalaan ninyo agad. Wala naman sigurong ama na gagawin mo yung bagay na hindi dapat kung yung anak mo ay tumitino na kahit paulit-ulit nang sabihin ay ginagawa pa rin. O, ikaw dyan, hindi ka mangisay. Palibhasa, wala kang puso, tuko. Kaya wala kang pakiramdam sa mga ganyan. Tapos, sabi ni Tatay Tikram, kailangan na tong linisin dahil dito titira si Angelo pag mag-review siya. Ang sabi mo, bakit di si Angelo ang palinisin mo dyan? Bakit ikaw maglilinis dyan? At hindi naman ikaw maglilinis dyan. Anong pake mo kung hindi siya ang maglilinis doon? Siyempre marami siyang mga tao, hindi talaga siya ang maglilinis doon. Common sense. Alangan naman yung patirahin ni Sir Tikram doon, magna cum laude. Tapos, papuntahin mo doon sa kwartong ganun. Siyempre, ikaw yung nagyaya na dito ka titira. Tapos, ibigay mo yung kwarto na kalat. Wala ka talaga. Mindset. Sabi ko sa'yo, mag-focus ka sa mga sinasabi mo. Huwag kang pindot-pindot dyan sa mga tumatawa dahil madidistract ka. Diba? Anong naituro mo? Wala. Dahil wala kang naisip. Puro ka lang papansin. Papansin ka. Tingnan mo. Ang tagal mo ng walang upload na videos. Tapos ngayon, babalik-balik ka sa pag-charity-charity. Oh. Dati, nag-charity ka na. Ngayon, palpak. Alam mo, bro,
Nandyan si God nakatingin. Mm. Kung ano yung nasa puso mo. Dahil mahirap magsalita pero alam mo yun. Alam mo yun. Na nag-traitor ka din naman noon. Kaya ngayon, nagre-react ka dahil kaugali mo yun. Mm. Kampon ka din ng mga wakwak. Kaya ganyan ka na lang magpapansin. Tapos ang lakas mong magsabi. Bakit hindi ninyo ibigay yan kay Dave? Bakit hindi nyo pinadala yan kay Dave? Ano yan? Senyorito lang? Ipapadala lang doon? Ganon? Siya naman yung lumayas. Di man siya pinapalayas. Siya man ang umalis. Di siya ang kumuha. Ngayon, kung ayaw niya kunin, oh, pamigay sa iba. E di sana kung umalis siya, dinala niya na lahat. Di yung magbigay pa siya ng pamorihisyo para ipapadala sa kanya. Ano yun? Senyorito lang. So, sa sunod ha, meron pang upload bukas sa susunod na mga araw. Ayusin mo na. Gamitin mo yung sinasabi mo na magaling ka mag-analyze. O, ayusin mo. Huwag mo nang pindot-pindot dyan sa tumatawa ng tumatawa na machine mo dyan para yung mga sinasabi mo maintindihan. Hindi mo pa mabigkas ng maayos. Tapos, pindutin mo pa yung tumatawa dyan, hindi na masyadong maintindihan ng mga viewers mo, hindi na masyadong maintindihan ng mga bashers mo. Pambihira ka talaga. Yung mga sinasabi mong pambihira, reflect talaga sa'yo. Sobra.